Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat isang pagkakataon ang isa atin po'y ibinigay niya upang makinig, maalaman at maunawaan natin ang banal niyang kalooban sa pamamagitan po ng mga pagtuturong ito na hatid sa inyo ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling po natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang aming bati sa lahat ng aming mga mahal naming taga-subaybay. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang dalawang bagay sa buhay natin. Una, ang tinatawag na araw ng kapanganakan at araw ng kamatayan. Sa dalawang bagay na ito ay lilinawin po sa atin na ano nga po ba ang lalong mas dakila at mas mabuti, ang araw ba ng kamatayan o ang araw ng kapanganakan ng tao. At sana po, buksan natin ang ating pong mga pakinig, ang ating pangunawa at hilingin natin sa Panginoon na dugtungan ang ating karunungan upang lubos nating matanggap at sampalatayanan ang mga pagtuturong ito. Kapatid na Neraya, ano po ba ang araw na mas pinahahalagahan ng mga tao? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin sa Marcos, Kapitulo 6, versikulo 21. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. Ang talata pong binasa ay isang pangyayari sa panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At sa panahong yon ay yun din yung panahon na ang naghahari ay si tinatawag ang kanyang pangalan na Herodes. At sa Biblia ay natala na merong isang araw na sumapit yung araw ng kanyang kapanganakan o araw ng kanyang pagsilang. Ang ginawa ni Herodes, ipinaghanda niya ng isang hapunan. Kumbaga nagkaroon ng birthday celebration at in-invite niya yung mga taong maginoo, yung matataas na kapitan, yung mga pangulong lalaki sa Galilea upang gumawa ng tinatawag na pagdiriwang. So ibig sabihin, noon pa, meron na pong mga tao talaga dahil sa pagpapahalaga sa araw ng kapanganakan, sineselebrate nila ito. At sa ating panahon, tayo po mismo ang saksi na isa yan sa inaabangan ng mga tao, ng bawat pamilya, yung pagsapit ng birthday o tinatawag na kaarawan. At para patunayang mahalaga o importante yung araw ng kapanganakan, nagdiriwang nga po ang mga tao. Kaya maunawa nating ganito ang pagpapahalaga ng mga tao at pagbibigay ng importansya sa araw ng kapanganakan. At dahil nga po sa ito'y mahalaga para sa tao, sa katotohanan talagang pinag-iipunan ito, kapatid na Neraya, ng tao. No? Pinaghahandaan talaga na sa pagsapit ng kaarawan ng kanilang mahal sa buhay, ay talagang makapagdiwang sila, mag-celebrate sila. Ganito nila pinahahalagahan ang araw ng kapanganakan. Kapatid na Neraya,
kung ihahambing natin ang araw ng kapanganakan sa araw ng kamatayan, ano po ang tiyakang ipagtuturo ng Biblia? Ang tiyakang pagtuturo ng Biblia, higit po na mas mahalaga ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. At ang nagturo po nito ay ang pantas na hari na si Solomon. Mababasa po natin ang batayan sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 1. Sa salin po ng Biblyang Tagalog, Popular Version, pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Tandaan niyo po ang batayang talata ng tinatalakay nating paksa. Ecclesiastes 7.1. Ang pantas o matalinong hari na si Solomon ang nagpahayag o nangaral ng katotohanan ito. Sa isang paghahambing, kung pinapahalagahan ng tao yung araw ng kapanganakan, ayon sa kanyang pananaw at pagtuturo na dito namin gusto kayong akayin na maging pananaw at paniniwala nating lahat na mas maigi ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. Kagaya din naman ng mas maiging piliin niya ang pagkakaroon ng mabuti o marangal na pangalan kumpara doon sa mga mamahaling pabango. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, diretsong itinuturo po ng banal na kasulatan na kung mayroon man tayong higit na pagpapahalagahan, araw ba ng kapanganakan o araw ng kamatayan? Ang sabi ng Biblia, ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Kapatid na Benhanan, sa totoo lang po, yung araw ng kamatayan, kinatatakutan nga ng taon dumating yan sa kanyang buhay. At ni ayaw ngang paghandaan yan o pag-usapan. Pero sa Biblia pala may turo na kung pinapagandaan natin at pinapahalagahan yung araw ng ating kapanganakan, mas dapat nating paghandaan at pahalagahan yung araw ng kamatayan sapagkat ayon sa Biblia, mas mahalaga ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. At dapat po maliwanag sa atin mga giliw naming mga taga-subaybay na yung paghahanda sa araw ng kamatayan ay hindi po nalilimitahan sa paraan na kukuha ka ng life insurance o death insurance. Maghuhulog ka na ng lote na paglilibingan mo. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia na totoo o tunay na paghahanda sa araw ng kamatayan. At kung ano po yun, pamaya-maya ay tatalakayin pa po natin. Tanong uli, kapatid na Neraya, bakit po mas higit na mabuti ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan? Ang sagot ng Biblia at paliwanag ng isa sa sakdal at ganap na lingkod ng Diyos na si Job, mababasa po natin sa aklat niya. Sa aklat ng Job, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 2. Sasalin po ng Biblia na Sambahayang Pilipino version. Ang taong isinilang ng babae ay may buhay na maikli. Kakaunti lang ang mga araw ng tao. Laging maligalig ang isinilang ng babae. Tulad ng bulaklak, siya'y bumubukad, nalalanta, nawawalang tulad ng anino. Narito po ang mga paunang dahilan o paliwanag kung bakit itinuturo ng Biblia na mas maigi ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. Sapagkat ayon po kay Job, yung taong isinilang ng babae, yun po yun yung araw mismo ng ipinanganak o araw ng kapanganakan, magtataglay ka niya ng buhay na maikli. Totoo naman po yan, di po ba? Sabi nga, maiksi lang ang buhay, piliin mong mabuhay ng masaya. Lalo na po sa kasalukuyang panahon. Bagamat maraming tao naghahangad ng mabuhay ng malaong panahon o humaba ang buhay, pero hindi sapat yung paghahangad o ginagawa ng mga tao na, sabi nga, healthy living para mabuhay ng mahaba. Talagang ang tao dumarating sa kamatayan at ang buhay sa mundo ay maikli at kakaunti lamang. Bukod doon, maikli na nga at kakaunti, lagi pa niyang may ligalig. Sa buhay na ito, pag ipinanganak ka mula pagkabata hanggang sa iyong pagtanda,
hindi ka makakaiwas na magkaroon ka ng maligalig o lipos ng kabagabagan. Di po ba? So marami kang pagdadaan ng mga pagsubok, marami kang dadaan ng mga suliranin, marami kang problema. Sabi nga, hindi normal ang tao pagka walang problema. Kaya maikli na nga, maproblema pa. Kaya yun po ang isa sa dahilan. Kaya sinabing mas maigi ang araw ng kamatayan kaysa araw ng pagsilang sa mundong ito. At kung meron mang mga achievements o naaabot ang tao sa araw ng kanyang pamumuhay, inihambing po sa para lang anyang bulaklak. Ang bulaklak, ang kagandahan nito ay makikita mo pagka namumukadkad. So nandun yung bango, nandun yung ganda, po ba? Pero hanggang kailan tatagal yung bango, kagandahan ng bulaklak? So yung pagiging sariwa, ganda, yung bango nito ay nalalantaan niya, natutuyo, bumabagsak sa lupa at nawawala. So yung bango na parang simbolo ng pagantao, nasa kabataan, nasa kalakasan, mabango ang tao. Pagantao, na-achieve yung pangarap niya. Nagiging sikat siya. At yung mga karir niya ay nagiging successful siya. Pero hanggang kailan yung lakas, yung karangalan, yung kayamanan na nakakamit ng tao sa kanyang pagtanda, sa kanyang pagkakasakit, sa araw ng pagpanaw, lahat po yun ay katulad ng bulaklak na nalalanta, bumabagsak sa lupa at pag ang tao ay namatay, nabubulok, yun po ang nangyayari. Kaya yun po ang pahayag ng kasulatan sa mga paunang dahilan kung bakit ikinumparang mas maigi ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan o pamumuhay ng tao na inilalagi sa mundo. Dumarating pa nga, kapatid na Neraya, sa pangangatwiran ang tao pagka tila ang kanyang pinagdaraanan sa buhay na ito ay napakabigat. May nakapagbibitaw ng salita na sinasabing, mabuti pa ika, hindi na lang ako ipinanganak. Dahil, yun nga, ang talagang pagdaraanan ng tao. Pag tayo'y ipinanganak sa mundong ito, dapat ang taong ito ay nakahanda sa kanyang ma-encounter, sa kanyang daranasin sa buhay na ito. At yun po'y naipaliwanag sa atin ng kapatid na Neraya. Kung kaya mas maigi ika ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Bukod sa ang buhay sa mundong ito ay pansamantala, maigsi, at anuman ang achievement mo sa buhay na ito ay pawang pansamantala lang, kapatid na Neraya. Bukod sa mga bagay na yon, ano pa ang dahilan bakit mas mahalaga ang araw ng kamatayan kaysa araw ng pagsilang? Tinalakay po yan ng Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano at nasulat sa Biblia para kapulutan po natin ang aral. At narito po ang kapaliwanagan. Nakasulat po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 14, kasama po ang talatang 16 hanggang 17. Nasalin ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Narito po ang mga kapaliwanagan na siyang itinuro ng Apostol Pablo at naunawa at sinampalatayanan ng mga unang Kristiyano. Kaya sila po ay nagkaroon ng pananaw at pananampalatayang mas maigi talaga ang araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. Tinalakay niya tungkol sa ang katotohanan tungkol sa araw ng kamatayan. Una po,
ang pananaw, yung kamatayan, ito po'y gaya ng isang pagtulog o isang pamamahinga lamang. Merong nakasulat na letra na 3 tungkol sa pag ang tao namamatay, yung RIP po ba? Rest in peace. So pag ang tao namatay, rest in peace ka na. So yun ang kamatayan po ay isang pamamahinga lamang at mapayapang uri ng pamamahinga. Kaya iba talaga, halimbawa yung merong malubhang sakit na kahit anong gamot ang tinitake niya ay hindi pa rin nawawala yung sakit na nararamdaman niya. Minsan sinasabi masama lang idalangin pero parang mas gusto niya pang idalang Panginoon, bawian mo na ako ng buhay. Kasi nga, naghihirap siya ng malabis doon sa karamdaman sa araw ng kanyang pamumuhay. At yung iba, yun na rin ang nagiging pampalubag loob doon sa mga may mahal sila nga sa buhay na nagdurusa, na nabubuhay nga, pero nagdurusa sa malubhang karamdaman. Na kapag ito'y pumanaw, wala na anyang sakit o wala nang hirap. So mas natatanggap po nila. Yan po ang katotohanan tungkol po sa araw ng kamatayan. Ito'y isang pagtulog o isang pamamahinga lamang ang kamatayan sa laman. At bukod doon, hindi po natatapos ang lahat kapag ang tao po ay namatay. Ayon sa pananampalataya na nakasalig sa aral at turo ng Diyos, dahil naniniwala tayo na kung paano ang Panginoong Kristo Jesus ay namatay at muling nabuhay, yun din po ang magiging kapalaran ng mga taong namatay kay Kristo o namatay na sumasampalataya at naglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus. Tayo po'y naniniwala na muli tayong bubuhayin. Kaya ang kamatayan ay paraan para bigyan tayo ng chance na muling mabuhay. At ang magandang balita po, pagka tayo muling nabuhay, hindi na tayo kailanman muli pang mamamatay. Dahil ang taglay na buhay na ibibigay sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi katulad sa buhay natin ngayon. Po ba? Ang buhay natin ngayon temporary o pansamantala lamang. Baga binabawi ng Diyos yung pansamantalang buhay, pinapalitan niya ng permanenteng buhay. At kailan mangyayari yon? Kailangan muna dumating tayo sa araw ng ating kamatayan. Kaya maunawa natin pagka ipinanganak ka, ikaw ay mamamatay. Subalit, kapag ikaw ay namatay kay Kristo, muli kang mabubuhay at hindi ka na kailanman mamamatay. Kaya sinabing, mas maigi yung araw ng kamatayan kumpara sa araw ng kapanganakan. Yun po mga giliw namin, mga taga-subaybay, at mapapansin po ninyo na itong naghihintay na kapalaran kapag ka ang tao'y humantong na sa araw ng kanyang kamatayan, ay napakadakilang kalagayan ang kanyang kakamtin. Kaya lamang dapat po maging maliwanag po sa ating kaunawaan na ang taong namatay kay Kristo, ibig sabihin, nakakilala sa tunay na Panginoong Kristo Jesus, naglingkod ng buong puso sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang taong ito, kapag ka po siya namatay, ay tatanggapin niya ang isang kapalaran na siyang pangako ng Diyos sa lahat ng sa kanya'y naglingkod. After niyang mamatay sa isang takdang panahon, muli ay bubuhayin niya ang kanyang mga lingkod. Kapatid na Neraya, papaano po ba inilalarawan ng Biblia itong napakadakilang kapalaran ng mga taong nangamatay at muling binuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus? Ang kapalaran po ay inilarawan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ganito po inilalarawan ng Biblia ang kagandahan at kapalaran ng mga taong namatay at muling nabuhay dahil mga lingkod ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ano pong sabi sa talata? Mapalad at banal, sapagkat sila'y makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. At pag nangyari to, sa takdang panahon, sa mga itoan niya, sa mga nangamatay at muling nakasama sa unang pagkabuhay na maguli,
wala na anyang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So alam natin ang tinutukoy na second death o ikalawang kamatayan ay ang impyerno. Sa ibang salita, hindi na mapupunta sa impyerno ang mga taong namatay at muling nabuhay kay Kristo at makakasamang maghahari niya sa loob ng 1,000 taon. So bukod po sa langit, na ipinangako ng Diyos na doon niya tayo kakasamahin sa kanyang paraiso, meron pang 1,000 years na tinatawag po ay sa ating pananampalataya na Universal Millennial Kingdom, na kung saan doon ay maghahari ang hari ng mga hari, ang Panginoong Kristo Jesus, kasama ang mga namatay kay Kristo na muling nabuhay at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Hindi na maimpyerno, sa halip ay maghahari at pagkatapos ng 1,000 taong paghahari, dadali sa paraiso ng Diyos sa langit upang mabuhay na walang hanggan. Hindi po ba't napakagandang kapalaran kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus? Susunod tayo sa kanyang kalooban at talagang papanginoonin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos. Pagka yun po ang nagawa natin, mapalad ang bawat isa na datnan ng araw ng kamatayan, sapagkat ngayon ay isinisiwalat po sa atin, inihahayag sa atin, hindi po natatapos ang kapalaran ng tao kapag ka po siya'y sumapit sa araw ng kapanganakan. Sa halip, yun po ay isang hakbang upang tamuhin na natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan doon sa kalangit-langitan. Kapatid na Neraya, upang tamasahin natin o makabilang ang tao sa pagkabuhay na mag-uli, ano po ang kailangan nating maging pananaw at pinakananais samantalang tayo ay naririto sa lupa, binubuhay pa tayo ng Panginoon bago tayo sumapit sa araw ng ating kamatayan? Ang kailangan pananaw at pinakananais at marapat nating paghandaan bago dumating ang araw ng ating kamatayan ay tinalakay po yan at ginawa ng Apostol Pablo na dapat po naman nating tularan sa ating panahon. Nasulat po yan sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 23 sa salin ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Narito po ang pananaw na dapat nating maging pagtingin din naman, katulad ng pananaw ng Apostol Pablo. At kalakip ng pananaw na ito tungkol sa araw ng ating pagpanaw o kamatayan ay dapat din nating tularan ang kanyang paghahandang ginawa bago sumapit yung araw ng kanyang kamatayan, na kanyang pinakananais na dapat din nating naising magawa. So yung pananaw, sabi niya, para sa akin si Kristo ang buhay. At ang kamatayan, dahil dito anya'y tinitingnan niya ito'y pakinabang. Mayroong biyaya ang mamatay ka na naglilingkod kay Kristo. Hindi ito kalugihan, hindi katulad ng iba. Ang tawag po sa kamatayan pag namatay ka, nasira na niya. Nasira na niya si aling ganito o si mang ganito, nasira na. Isang kasiraan para sa kanila ang kamatayan. Pero kaya Apostol Pablo na dapat maging ang mamatay ay pakinabang. Anong pakinabang meron sa kamatayan? Katulad ng tinalakay natin kanina, mapapahinga ka na mapayapa ka na. Tapos na ang lahat ng uri ng paghihirap mo sa mundo. At yun ay simula na para hintayin mo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa kanya ikalawang pagparito. Kaya sabi niya, kung nabubuhay pa ako, ang sisikapin ko yung
mabuhay ako na dadakilain ko si Kristo sa pamamagitan ng aking buhay o sa aking kamatayan. Pero ano ang aking pinakananais at siyang aking inaasahan? Ito lang ang kanyang ginawang paghahanda. Huwag anya akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon anya ako ng lakas ng loob na sa lahat ng panahon upang mabuhay man o mamatay man, mabigyan kong karangalan si Kristo. So bawat isa po sa atin may kanya-kanyang tungkulin. At ang pangkalahatang tungkulin ng taong nilikha ng Diyos ay matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos, maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong pumayag na sumapit yung araw ng ating kamatayan na hindi natin nagampanan o kaya nagkulang tayo sa pagganap ng dahilan ng pagkakalikha sa atin dahil ang ating buong katungkulan ay matakot at maglingkod sa Panginoon. Marahil marami tayong pinagkakaabalahan o ginagawa. Ang tanong, yan ba'y may kinalaman sa paghahanda kung darating sa iyo yung araw ng kamatayan? Makakaharap ka kaya sa Panginoon? At kung ang tanong sa'yo, nagampanan mo ba ang katungkulan ng pagkakalikha sa iyo bilang tao? Sana po ay makasagot tayo. At para makasagot tayo at maging handa, tularan natin si Apostol Pablo. Meron tayong dapat ninanais at inaasam na magawa, magampanan natin yung ating katungkulan at magkaroon tayo ng lakas ng loob sa lahat ng panahon ng ating buhay na ilalagi sa mundo, sa mabuhay man o sa mamatay, mabigyan natin ng karangalan si Kristo. At mabibigyan natin siya ng karangalan, ang buhay na ginamit natin sa mundo, maiksi man o mahaba, ipinaglingkod natin sa Kanya. Ngayon po, mga giliw naming mga taga-subaybay, tinuturuan tayo at pinapaalalahanan tayo. Ano ba ang ibinubuhay natin sa kasalukuyang panahon? Ano man ito, lagi natin tandaan, mayroon pong consequences ito pagkatapos ng araw ng ating kamatayan. Ang iyong kayamanan, ang anumang tangkilik mo, sino mang iniibig mo, sa buhay na ito ng higit sa Panginoon, may masamang consequences po yan. Kasi sabi nga ng Biblia, yung paraan ng pamumuhay natin ang mag-determine kung tayo ba ay magiging karapat-dapat sa pagkabuhay na mag-uli kapiling ang Panginoong Kristo Jesus. Alam na alam po natin ang kasagutan. Kung inibig mo ang kayamanan, pagdating ng kamatayan, walang magagawa ang kayamanan mo. Ang tangi lamang natin pwedeng pagsaligan para tayo ay makatiyak na tayo'y bubuhayin na mag-uli ng ating Panginoon, ito'y walang iba na gugulin natin ang ating malaking panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay panapanahon lang. Pwedeng wala ngayon, pwedeng sa susunod, pwedeng wala na naman sa susunod. Hindi po ganun. Humihingi ang ating Panginoon Diyos at nauuhaw siya sa paglilingkod ng tao at pagpupurit, pagpapasalamat ng tao sa kanyang pangalan. Nawa, mga giliw naming taga-subaybay, magbukas ito ng lalong kaunawaan, lumikha ng pananampalataya na bilang tao, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, isang pangangailangan ang maglingkod at mabuhay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.